lang sa aming grupo na Alcasampi ay isa sa gusto namin mangyari ay yung PWD parking na na-abuse. Ayaw natin yan. Una, yung mga ramp na binablock ng mga motorcycle or sasakyan, ayaw natin yan. Tayo ay lumalaban sa mga ganyang mga maling pamamara, maling pagkilos ng mga taong walang kapansanan. Bakit ko dyan, Joseph, wala tayong batas, mga boss, na lahat ng established, correct me if I'm wrong, wala tayong batas sa free parking. Yes. Tama ba ako? Yes. Wala tayong batas dyan, mga boss. So may mga kagaya natin na may mga kapansanan na nagagalit, no? Doon, wag po kayong magalit. Iilan lang po. Ang ibig sabihin, pag walang batas, may policy ang mga building. So ibig sabihin, pag may policy, hindi kino-cover ng batas. Prerogative yan ng management ng SM o kahit ano pang groceries yan. Prerogative nila yan. May mga establishment talaga na nagbibigay ng free parking. So ibig sabihin, hindi natin pwedeng pagalitan sila o magagalit tayo sa kanila kasi wala tayong basis. Walang batas para dyan. Ewan ko lang kung gumagawa ang Congress pagdating sa ganyan. Gumagawa ba ang Congress? Sa ngayon ay wala tayong boses sa Congress. Wala bang boses? Okay, so nabanggit ko nga mga boss na wala tayong batas para sa free parking. So malinaw sa atin lahat yan. So kung halimbawa, siningil tayo ng parking, tayo magalit na wala tayong basihan dito. Hindi ko alam, sabi ni Joseph, kung may ginagawang batas para sa free parking. So wala pa siyang boses. Mamaya tatalakayin natin kung ano ang purpose ng interview na to kay Joseph Delgado. Anyway, sa ngayon, meron ka bang programa dun sa practical driving na Yes, maraming salamat sa natanong mo yan, no? So, sa programa ng Alcasampi o Alyansa ng Kapansanan ng Sakit Motor sa Pilipinas ay meron na po tayong driving school. Kung saan, itong driving school na to ay nais natin na mabigyan ng kaalaman na patungkol sa tamang pamaraan ng pagmamaneho ng mga taong may kapansanan. Base doon sa kanyang kapansanan at sa kanyang sasakyan na imamaneho. So meron tayo sa grupo po ng Alcasampi, sa Jimmy, meron tayong inclusive, ang tawag namin doon, inclusive theoretical and practical driving. Na kung saan itong theoretical ay isang seminar na 15 hours seminar to, na kung saan ito ay sinusundan namin sa LTO, as ako po ay isang LTO accredited ng driving school. So yan po, may sinusundan kami na rules and regulations sa pag-conduct ng mga theoretical na yan. At sa practical driving, ini-evaluate namin ang mga personal disabilities na how to drive properly na base sa kanyang kapansanan. I-evaluate namin yan. Hindi kami basta-basta na-assist kung wala namang siyang kakayahan na magmaneho. Pero but still, ayaw din natin na hanggang doon lang. Pero kailangan din natin encourage yung mga personal disability na hindi na lumabas sa society, lumabas sa community upang ma-empower sila at at the same time lalo pang ma-encourage yung mga personal disability, lalo na yung mga nasa bahay lang. Gusto natin lumabas sila sa community, makita nila kung gaano kaganda ang ating Pilipinas, no? Yun natin gusto natin mangyari. At siyempre, ito naman ang grupo ng Alcasampi ay buo ang aming pagsuporta patungkol sa mga personal disability na riders, drivers, commuters, ano man ang sasakyan nila drive mo, motorcycle, sasakyan, tricycle, e-bike, e-trike, nandun tayo, nakapaloob tayo sa road safety. At siyempre, with guidance and rules and regulation ng LTO. Okay, napakaganda ng adikain mo, Joseph, tama nga naman si Joseph, yung stereotyping mindset, tinatanggal na yan sa generation ngayon, hindi kagaya ng mga nakaraang taon, nung maliliit pa kami.
maliliit pa kami, no? Yung stereotyping lagi na andyan. No, kapag ka ikaw ay person with disability, anong nangyayari, parang for the welfare ka lang, no? Parang ganun ang mindset ng tao. Pero ito kasi this time, no, na shout out sa LTO, number 1 ng LTO, na very supportive. Kay ASEC, Dr. Mendoza, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa aming grupo. At isa sa mabanggit ko, Jimmy, ang ating motto sa organization ay see our ability, not our disability. Okay. Yan ang isa sa mga motto natin. At syempre, isa pa sa motto ng organization ay disability is not a problem, but accessibility is our problem. Yun, tama yan. Tama yan. So, yung ulitin ko nga uli, bilang advocate ng may mga kapansanan nagmamaneho sa Pilipinas, no? Ang adikain ni Joseph Delgado is para mawala yung stereotyping, no? Yung stereotyping number 1 yan eh. Pag nakita ng tao, kaya kayo, yung mga ibang mga may kapansanan, di ba sa bayan, sa Marikina, yung mga namamalimos dyan, ang gaganda ng mga katawan ninyo, marami kayong chance, no? May kilala akong ganyan eh, no? Nasa institution kayo, pinapag-aral kayo ng institution, gamitin nyo yun, kasi chance nyo yun para umasenso yung buhay nyo. Kita nyo, ito yung sample ko sorry sana walang magagalit sa akin dito. Naka-wheelchair ka, andun ka sa may palengke, namamalimos ka, ang ganda ng katawan mo, maganda pa nga wheelchair sa akin, nakita ko eh. Hindi mo ba iniisip na ang kapwa mong naka-wheelchair, sinisilaan mo, pinapatay mo yung image niya dahil sa ginagawa mo. Ngayon, mga boss, halos lahat may mga kapansanan, ang ganda ng trabaho, di ba? Meron tayong kilala na isang general manager yata ng isang call center. Babae siya, hindi ko na nababanggitin ang pangalan, pero siya ang CEO ng isang call center establishment sa, hindi ko alam sa Makati. Basta, yun ang ibig sabihin doon. Walang exemption, no? Kung kayang gawin ng mga walang kapansanan, kaya natin gawin. So, yung stereotyping nanggagaling din sa atin yan. Wag nating ipaisip sa kanila na ito tayo, na for the welfare lang. Kaya pumasaksak sa utak ng mga tao, yung mga non-PWD, na for the welfare lang, kasi wala kang pakinabang. Parang ganun. Ngayon, iba na ngayon ang generation. Kaya nga dito si Joseph, no? Dito si Joseph at sa LTO management, saludo po kami sa inyo sa pakikiisa, sa pagtataguyod, no, ng mga karapatan ng mga sa LTO Region 4A, Regional Director, shoutout po, at sa aming kapartner po, kabahagi sa road safety, ang LTO Cainta Extension Office, si Chick Glenn Magalso. Shoutout po.